malabanan namin, O Ama, ang mga gawa ng kaaway, O Lord God. Kayo po ang patuloy na manguna, O Panginoon Diyos, at itago niyo po ako sa inyong banal na likuran, O Ama, upang ang yung banal na presensya, O Panginoon Diyos, ang kanilang makita, O Lord God, hindi ang aking pagkatao, O Ama. At hinihiling ko din po sa inyo, O Ama, na huwag niyo pong pahintulutan na may masabi ako na hindi appropriate sa mga banal mong salita, O Ama. Tanggalin mo po sa aking mga labi ito, Panginoon Diyos. Itiko mo po ang aking mga bibig sa mga hindi magagandang pananalita, O Lord God. Hallelujah, Lord God. Sa iyo naman po namin lahat ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kalawatian, karangalan, O Ama. Ito po ang aming mga samot panalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise God. Tayo po ay makakapo na, mga kapatid. Praise God. Hindi pa rin talaga maiwasan yung kaba pagka tumatayo dito sa harapan. Amen. Dahil isang buwan lang ang nakalipas nung uli akong nakatayo. Amen. Pag gayon pa man, sabi nga, mabiyaya ang ating Panginoon Diyos. Amen. Hindi siya nagkukulang sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Amen. Praise God. Hindi man din naman po ganun kahaba yung exhortation na ito. Amen. At nawa yung exhortation na to is maging eye-opener sa bawat isa sa atin, maging encouragement, maging pagpapala, amen. Maging lesson, amen, sa bawat isa sa atin, amen, yung exhortation na ito. At sabi nga, yung exhortation at mga message na atin napapakinggan dito sa pulpito, mga kapatid, hindi ito yung bang pinipilit, amen, sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, sabi, preach the gospel. Amen. Natanggap natin yung salita ng ito, mga kapatid. Ipamahagi natin, mga kapatid, ng walang bayad. Hindi katulad ng ginagawa ng mga denomination na pinipilit nila yung salita ng Diyos para tumanggap ka. Amen. Dapat hindi ganon, mga kapatid. I-preach mo yung, sabi nga, napapakinggan sa mga sharing, kapag si Jesus Christ yung nag-share, pagkatapos siyang sharingan, aalis na siya. Hindi niya nababalikan. Amen. Ganon din, mga kapatid, pag nag-share tayo, mga kapatid, kung tumanggap yung sinasharingan natin, praise God. Amen. Kapurihan sa Diyos. Pero pag hindi, mga kapatid, at least na ibahagi mo yung salita ng Diyos. Hindi nahahanapin sa dugo mo. Amen. Yung tao na yon, mga kapatid. Praise God. At sa pag-uumpisa nating exhortation, kung mapapansin nyo, nababasa natin, nangusap dun yung si Jesus Christ sa Laodicean age. Sa Laodicean age ito, kung mag-umpisa tayo sa verse 14, mga kapatid. At sa Laodicean age ito, sabi nga, na ito yung pinakahuling last ages na dito sa panahon natin. At dito na rin mangyayari yung rapture na magaganap. Amen. Ngayon, mga kapatid, meron na po ako naisip pakitang isang larawan. Amen. Huwag nyo napapansinin yung mukha kasi ito yung message ay isang painting na pinaint ni William Hunt nung 1851. Ito yung painting na kumakatok siya sa bahay. Amen. Sa pintuan. Amen. Natin nila ba, mga kapatid? Sabi nga, ang isang painting, amen, bago ito dalhin sa Hall of Fame, yung painting na to kinikriticize muna. Dumadaan sa Hall of ng critic, sabi ng ating kapatid na mensahero. Amen. At isang magandang pagtitipo sa church ngayon, mga kapatid, na yung church dadaan muna sa mga pagsubok, mga kritiko. Yung church ngayon. Amen. Bago siya umangat, bago siya pumunta bago tayo kunin ng ating Panginoon Diyos dito, dapat dumaan muna tayo sa Hall of Critics. Amen. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, no criticism, no glory. Sabi niya. Amen. At pagkatapos noon, amen, the church will go up, amen, para makasama natin ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. At sabi nga, nung nababahagi ito ni Brother Branham, na meron daw isang kritiko na pumansin dun sa painting. Sabi niya, "Oh, your picture is very good. The profile of Christ is perfect," sabi niya. "And him coming by night with the lantern in his hand and knocking at the door. It's outstanding."
Sabi niya, and with his expression of his anticipation to hear from the inside, but said, sabi, Sir, there's one thing you left out of your picture, sabi niya. He said, what it is, my good man? He said, you never put any latch on the door. Sabi niya, sa labas, walang doorknob. Amen. And how could he get in if somebody would answer from his knock inside? Sabi niya, yung paano niya mabubuksan? Sabi ako, walang mabubukas sa loob kung walang sasagot sa loob. Sabi ng artist, sabi niya, you see, sir, sabi niya, this is the different kind of door. See, the latch is on the inside, sabi niya. Praise God, sabi yung nabasa natin kanina na verse, dun kinuha nung painter nung painter yung kanyang yung paint niya. Dun niya kinuha inspiration niya. Kaya na paint niya yung drawing painting kanina, mga kapatid. At yung paint, amen, sabi nga, yung Revelation 3:20 na yun, mga kapatid, ay nangyayari sa panahon natin, mga kapatid. Amen. Nangyayari ito, mga kapatid, at sa mga oras, sabi nga, at hanggang sa mga oras ito, hanggang sa araw na bumalik ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kumakatok ang ating Panginoon Diyos sa bawat isa, sa bawat puso, amen, ng mga tao, amen, na mga pinili, amen. Praise God. Kumakatok siya, mga kapatid. Sabi nga, si Jesus, wala siyang magagawa sa buhay natin unless na siya nakapasok na sa buhay natin, mga kapatid, sa puso natin. Amen. Kahit na makinig ka na makinig, amen. Kahit na, sabi nga, makita mo yung mga signs, mga wonders, mga miracles, amen. Kung hindi natin papapasukin sa puso natin si Jesus Christ, amen, wala siyang magagawa. Amen. Hindi siya makakakilos, hindi niya maibibigay sa iyo yung mga pagpapala, mga kapatid. Amen. Unless na hindi mo siya papapasukin sa puso mo. Amen. Kung sa natural, mga kapatid, may mga bigay din example na ating kapatid na propeta. Amen, na sabi niya, many people knock at the doors, sabi niya. Many great men knock, sabi niya. Marami na pumasok sa yung mga kumakatok sa pintuan na matataas na tao. Nagbigay nga ng example. Magbibigay tayo ng isang example, mga kapatid. Mamaya, sabi nga, kung hindi mo papapasukin sa puso mo si Jesus Christ, amen, kung papapasukin natin si Jesus Christ sa puso natin, mga kapatid, marami tayong benefits na makukuha. Amen. Sabi niya, Jesus will give you the best thing that nobody could ever give. Amen. He is the only one that could give eternal life. Amen. Yung tao, hindi niya bibigay yung eternal life, mga kapatid. Healing for your body. Amen. Swap your weariness for joy. Take the gloom away and give you a shout of victory. He wants you to take away your sin and give you life. Wipe that away from you and give you eternal life. Amen. Praise God. Kung mapapasokin natin ating Panginoon Diyos, amen, matatanggap natin lahat ito eh. Amen. Pero kung hindi natin papapasokin natin Panginoon Diyos, amen, yung kasalanan nandyan, amen, yung kamatayan, amen, lahat nandyan. Pero pag pinapasok natin ating Panginoon Diyos, mga kapatid, lahat yan mawawala. Amen. Ibibigay ng ating Panginoon Diyos lahat yung mga yon. Amen. Hallelujah. Pero, amen, mga kapatid, kumakatok pa rin ang ating Panginoon Diyos, amen, sa bawat puso ng bawat mga hindi pa, kahit sa ating mga tumatanggap, mga kapatid, meron pa. Amen. Sabi nga, He wants to talk to you. Amen. Gusto mangusap ng ating Panginoon Diyos. Amen. Minsan, siguro may naranasan na kayo na para may nangungusap sa inyo, di ba? Na, amen, yung Panginoon Diyos yun nangungusap, mga kapatid. Kumakatok siya. Amen. Pagbuksan natin siya, mga kapatid. Amen. Praise God. Sabi nga, He wants to do something for you. Meron siya mga bagay na nais na gawin, amen, sa buhay mo. Pero ikaw, ayaw mong buksan yung pintuan, mga kapatid. Paano natin mararanasan yung mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos? Paano natin makakamit yung buhay na walang hanggan? Kung nasa labas lang siya, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya ang sabi, hanggang ngayon, kumakatok pa rin ang ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Pero dahil sa gawa ni Satan, mga kapatid, who perverted righteousness, amen, siyang naglalayo sa atin, sa Panginoon Diyos, amen.
Hallelujah. May ini-insert sa atin, amen, yung sabi nga, yung napag-aaralan natin last week, kung anong nada-adapt mong ng espiritu, amen, ayun yung nasa puso mo. Amen. Pinapervert ni Satan, mga kapatid. Kaya, yung puso natin lumalayo sa Diyos. Amen. Nakikinig nga tayo, mga kapatid, pero yung puso natin malayo sa Diyos, mga kapatid. Amen. May mga tao na nagsasabi na pinapasok na nila yung ating Panginoon Diyos sa puso nila. Amen. Sabi ng ating kapatid, isang magandang bagay, amen, napapasukin natin yung pinapasok mo yung Panginoon Diyos sa puso mo. Amen. Pero sabi niya, sinasabi mo nakapasok na sa puso mo si Jesus Christ, sabi niya. Pero sa anong kondisyon? Sa anong kondisyon mo pinapasok? Amen, ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ating kapatid, did you let Him just to save you from hell? Or did you let Him to be or did you let Him in to be your Lord? Amen. Sabi ng ating kapatid, there's a quite difference sa dalawang statement na yon, mga kapatid. Amen. Mamaya makikita natin, pag nagpatuloy tayo, makikita natin kung ano ba ang difference ng dalawang yun. Amen. Now, sabi nga, what if bumisita, amen, at kumatok sa pintuan mo, praise God, si Emir, isang mataas na tao, kilalang tao to, si Emir, mga kapatid. Kung pumunta kaya siya sa bahay mo, kumatok siya sa pinto, amen, tapos nakita mo ba si Emir, tapos yung mga pintuan natin may mga butas yan, makita natin ba si Emir to ah. Oh. Hindi mo siya pagbubuksan ng pintuan. Siyempre pagbubuksan mo, kilalang tao, mataas na tao yan eh. Siyempre, sa yan, isang malaking kagalakan sa puso mo na ikaw na isang maliit na tao dito sa bayan sa lugar na Qatar, ay bibisitahin ng Emir. Amen. Parang yung saya mo, masayang-masaya kasi binisita ka ni Emir. Tapos siyempre sasabihin mo kay Emir, welcome sa bahay ko, feel at home, parang ganon, sasabihin mo sa kanya. Tapos kapag sasabihin ni Emir sa'yo na meron siyang gusto sa bahay mo, na kunyari meron siyang gusto na vase or something na na kahit na mahalaga sa yun, kasi sa sobrang kagalakan mo, may ibibigay mo kay Emir kasi bumisita siya sa bahay mo, 'di ba? So ganun din yung kay Jesus Christ. Amen. How much more kung si Jesus Christ yung kakatok sa puso mo. Amen. Hindi mo ba siya papapasukin? Hindi ba natin papapasukin? O hahayaan mo lang siyang kumakatok sa pintuan, deadmine mo. Sabi mo walang tao. Amen. Praise God. So dapat, amen, kumakatok yung ating Panginoon Diyos, amen. Kumakatok siya, mga kapatid. Hallelujah. Isa pang example, mga kapatid. Sabi nga kanina, amen. Kung ako ang bibisita sa bahay nyo, mga kapatid, sa isang kapatiran, sabi natin kay Brother Mon, pupunta ako sa bahay niya, amen. Kakatok ako, amen. Siyempre, papasukin niya ako, amen. Sasabihin niya, oh, brother po, welcome sa bahay ko. Feel at home, sabi niya. Kung gusto mo kumuha ng tubig, gusto mo kumain, amen. Kung gusto mong matulog, gawin mo yung gusto mo, sabi mo. Kasi feel at home ka sa bahay ni Brother Mon. At saka yung trust ni Brother Mon sa'yo mataas, na wala kang gagawing kalokohan sa bahay niya, 'di ba? Yung confidence niya sa'yo sa tao nandoon. Amen. So sasabihin mo sa kanya, okay, I'll take your word for it. Amen. Dahil yung tiwala ni Brother Mon sa akin, ay tama ba? Yung tiwala ni Brother Mon sa akin mataas. Amen. Pero kung kung si Brother Mon ang pumunta sa bahay ko at kumatok, siyempre pagbubuksan ko siya. Amen. Pero sasabihin ko sa kanya, oh, Brother Mon, diyan ka lang sa sala, ha? Diyan ka lang, wala kang gagalawing iba. Diyan ka lang, stay ka lang diyan. Hindi ka pwedeng pumunta sa kusina, hindi ka pwedeng pumunta sa kwarto.
Diyan ka lang, basta diyan ka lang. Amen. Praise God. So, kung pinapasabi yung iba kasi sinasabi nila, pinapasok na si Jesus Christ sa puso nila eh. Amen. Ano kaya mararamdaman ng ating Panginoon Diyos kung gano'n yung gagawin natin sa Kanya? Amen. Nakahold siya sa puso natin na, oh, diyan ka lang. Wag mo akong pakikialaman, diyan ka lang. Amen. Praise God. Amen. Hindi siya makakilos ng sa gusto niya. Wala siyang kalayaan. Kasi, yung trust mo sa Panginoon Diyos, wala. Amen. Sasabi mo, baka anong gawin nito sa buhay ko? Di ba? So, ang kailangan natin mga kapatid is full trust sa ating Panginoon Jesus. Kaya natin siyang gumalaw sa puso natin mga kapatid. Amen. Sabi nga, now when He gets to our heart, yung una niyang alam niyo ba mga kapatid, maraming pintuan, sabi nga ating kapatid na propeta, maraming pintuan yung puso natin eh. Amen. Sabi ng ating kapatid, the whole walls, sabi niya, full of little rooms around your heart. Amen. Kaya pag nakapasok na yung amen, na ating Panginoong Hesukristo, praise God, maraming pintuan dyan na marami siyang pintuan na makikita. Amen. Magbibigay tayo ng mga examples ng mga pintuan na nasa puso natin. Amen. Try to imagine na nasa posisyon nyo si Jesus Christ. Tas kayo yung nasa loob ng puso. Amen. Ngayon may makikita tayo na sa isang banda dito sa kaliwa o sa kanan, may makikita tayo na isang pintuan. Amen. Nakalagay doon, my private life. Amen. Okay, pinapasok natin ating Panginoon Diyos. Pero sabi mo sa Kanya, oops, sabi niya, diyan ka lang. Hindi ka makakapasok sa private life ko. Di ba? Amen. Ano ba ibig sabihin ng private life? Amen, mga kapatid. Ito yung mga makamundo nating gawa. Amen. Pagbibisyo, kung ano-ano. Amen. Na yung mga nakakahadlang sa pagpupuro natin sa Diyos. Amen. Sabi nga, when Christ comes into your heart, He comes straight first to that private life. Amen. He wants you to give up the worldly things. Amen. Praise God. Dahil yan ang isang bagay na nakakahadlang. Amen. Para isurrender mo ng buo. Amen. Yung puso mo. Amen. Yung buo mong pagkatao sa ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi yung iba kasi pag binuksan nila, sasabi pag binuksan ko itong private life ko, baka hindi ko na magawa yung mga gusto ko. Hindi na ako makapunta sa mga gusto kong puntahan. Amen. Praise God. Amen. Huwag nating sasabihin sa Kanya na hindi niya pwedeng pakialaman yung pribado natin buhay. Dahil once na nakapasok na siya sa atin mga kapatid, kailangan natin i-open yung private life na yun. Amen. Sa buhay natin. Praise God. Para walang hadlang. Amen. Sabi nga, just believe. Amen. Surrender natin lahat sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Amen. Pagkatapos ng private door, mga kapatid, meron pang isang door. Amen. Nakalagay doon, door of pride. Amen. Maraming tao ngayon sa panahon natin na ganyan, mga kapatid. Amen. Lalo-lalo na sa panahon natin na kinalalagyan. Pati sa mga manggagawa, mga kapatid, meron yan. Amen. Sasabihin sa'yo, 30 years na akong nangangaral. Amen. 2 years ka pa lang na nakakarinig sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pangangaralan mo ko. Amen. Praise God. Marami tayong narinig na ganyan, di ba? Mga kapatid. Because of their pride. Amen. Hallelujah. Ayaw nilang magpakumbaba sa taong bago pa lang sa salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Pero pinagpahayagan na siya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Just like the young and old prophet, di ba? Amen. Alam niyo yung istorya ng old and young prophet. Amen. Sabi nga sa Revelation 3:17, amen. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing. That's pride of life.
mga kapatid. Amen. We have to give it all, amen, to the Lord. Buksan ang pintuan ng pride na yan, amen. Kasi walang magandang maidudulot yung pride na yan sa buhay mo. Amen. Just be humble sa salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. And let Jesus take over. Amen. Praise God. Meron pang isa na pintuan. Amen. Maraming pintuan, pero nagbigay lang ako ng mga ilang pintuan na papasokan ng ating Panginoon Diyos. Last example na pintuan is called the eyes. Amen. Sabi sa Matthew 6:22, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light is that in the be darkness, how great is that darkness? Amen. Sabi nga dito, kung ang ating spiritual eyes, mga kapatid, ay hindi nakakakita. Amen. Sa salita ng ating Panginoon Diyos, it means si Jesus Christ wala sa buhay mo. Amen. Kadiliman, yung nakikita mo, mga kapatid. Pero, kung ang light, amen, na ito, amen, ay nasa puso natin, yung spiritual eyes natin makakakita, mga kapatid. Amen. Hindi siya mahirap makakita. Amen. It means Jesus is inside of you. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid, how that little door is hard to fool with. Sabi niya, God has did everything that He could to do to wake every people, every denominations. Pero ayaw nilang imulat yung kanilang mga mata. Amen. Yung kanilang mga spiritual eyes. Oo, nakakita sila ng literal. Pero spiritual, they are blind. Amen. Masyado silang bulag sa kanilang mga traditions, mga cultures. Amen. Gaya ng mga Pariseo noon, mga kapatid. Dahil sa kanilang mga culture, mga kapatid, hindi nila nakita na si Jesus Christ pala yung Messiah ang kanilang hinahanap. Amen. Praise God. Ayaw nilang buksan yung pintuan na to dahil maraming mawawala sa kanila. Amen. Praise God. Kahit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming mawawala sa mga denomination churches kung bubuksan nila yung kanilang mga spiritual eyes. Amen. Sabi pa nga doon sa Revelation 3:17, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Amen. Praise God. At ito yung ito yung masakit. Ang masakit pa dito, hindi nila alam na bulag sila. Amen. Praise God. Ito yung problema ng mga tao ngayon sa panahon natin. Amen. Kaya may sinadya ang ating Panginoon Diyos, di ba? Sa verse 18, sabi niya, hindi ko na babasahin ko lang yung pinakadulo niya, sabi niya, I counsel thee to buy of me, sabi niya, yung eye salve, sabi niya, and anoint thine eyes with eye salve, that thou may see, sabi natin ng verse na yun, mga kapatid. So, ito ang kailangan natin, mga kapatid, sa panahon na yun. Sa panahon na to, God eye salve. Amen. We need that blessed Holy Spirit. Amen. That may we see the real word of God. Amen. Sabi nga, for the letter killeth. Amen. But the Spirit giveth life. Amen. Sabi sa 2 Corinthians 3:6. Amen. This is the house of the Lord. Amen. Our eyes ought to be open to realize that God is present. Amen. God is here. Oo, pinapasok mo ang ating Panginoong Jesus sa buhay mo 1 year, 5 years, 10 years, 25 years ago. Amen. But there's so many doors are still closed in your heart. Praise God. We have to open all that doors. Amen. Para ang ating Panginoon Diyos, amen, ay maging at home sa puso mo. Amen. At magkaroon ng full authority. Amen. Praise God. Ngayon, mga kapatid, napansin nyo ba kung anong difference nung dalawang lines kanina na, did you let Him in just to save you from hell, or did you let Him in to be your Lord? Amen.
Kasi kung mag-stop lang tayo dun sa just to save you from hell, tatanggalin mo yung did you let Him to be your Lord. Amen. Praise God. Dapat, yung kukuha natin dun yung did you let Him to be your Lord. Amen. Kasi kasama na dun, masasama dun yung may sisave ka niya from hell. Amen. Sabi nga natin kapatid na propeta, sabi niya, now that's the way to many Christians. Sabi nga, Christians today, let Jesus in. They don't want to go to hell. Sino nga naman gustong pumunta sa impyerno, di ba? But they are afraid to let Him be Lord, sabi niya. Lord is rulership, to take over everything and to rule you and govern you and to take full possession of everything you are. That's the way He wants to come in. Amen. Ayun yung nais ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kapag pinapasok natin ang ating Panginoon Diyos sa ating puso, gusto niya na i-take over niya yung buong puso mo. Amen. Yung lahat ng pintuan sa puso mo, mga kapatid. Dahil kung hindi natin ibibigay sa ating Panginoon Diyos yung lahat, magiging hindrance natin yan sa paglapit natin sa ating Panginoon Diyos. Amen. Baka, amen, ayan pa yung maging dahilan ng ikabagsak mo, mga kapatid. Parang ganoon din sa mag-asawa, mga kapatid. Amen. Na kailangan ibigay ng asawa yung buong puso niya sa kanyang asawa, di ba? Amen. Kasi sa taong pinakamamahal niya. Kasi kung hindi mo mahal yun sa tao, amen, hindi mo na ibibigay yung buong puso mo sa kanya, di ba? Kung hindi mo siya mahal. Ganoon din, amen. Ganoon din sa ating pananampalataya, sa ating mahal na asawa, ating Panginoon sa Kristo. Kung talagang mahal na mahal natin siya, amen, ibibigay natin yung buong puso natin sa ating asawa, mga kapatid. Amen. Kailangan, amen, magkaroon siya ng authority sa puso natin na kaya ano man ang gawin niya sa atin, amen, dahil mataas yung trust natin sa ating Panginoon Diyos. Amen. Wala tayong gagawin kundi maupo na lamang, mga kapatid. He will do the rest, sabi nga. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi lang sabi ko siya, hindi ganun kahaba yung aking exhortation, mga kapatid. Nais ko po tayong tumayo, mga kapatid. Pwede ba natin awitin yung Tagalog ng My Song? Amen. Yung chorus lang. Kopya ako dito dun eh. Yung chorus lang, mga kapatid. Amen. Sabi dito. Panginoon, narito ang puso kong bukas. Bakit ako maglilihim sa'yo? Batid mo ang lahat sa buhay ko, kaluluwa ko. Lagi nang naghahanap sa'yo, ang tanging hangad ng puso ko ay laging kapiling ka. Sa English, mga kapatid. Oh Lord my God, won't you look into my open heart? I could never ever hide from you. You know me so well. You know my life. Take all of me. Yes, Lord. I commit my very soul to you, and may everything I say and do glorify your name. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon Diyos. Hallelujah. God bless you, mga kapatid.